Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section para naman tayo magsama-sama panghabang buhay. Paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos mabisto ang mahigit 61 billion na budget para sa flood control sa Bicol. Ako Bicol Party List Representative na si Saldi Co, itinuturo ngayon na may kasalanan sa malawakang pagbaha sa Bicol na kung saan pa ay sa interview nito ay nagawa pa nitong pabulaanan o itinanggi na mayroong bilyon-bilyong pondo para sa flood control sa Bicol. At eto na nga mga kababayan, ayon nga sa naging ulat ng Radyo Pilipinas, no billion peso budget for Bicol flood control, says Representative Saldi Co. Appropriations Committee Chairman and ako Bicol Party List Representative Saldi Co today, 25 October 2024, refuted claims circulating on social media about the alleged substantial budget allocation for flood control in the Bicol region, saying these reports are false. Pero according as a Freedom of Information or FOI request with the DPWH ay mayroong listahan na kompletong 5,521 flood control project mula July 2022 hanggang May 2024 at sa Bicol region ay gumastos ang gobyerno noong 2022 ng 14.4 billion pesos. Noong 2023 naman ay 9.6 billion pesos at nitong 2024 naman ay 14.5 billion pesos. So ang tanong, sino ngayon ang nagsisinungaling? Hey, fact check muna tayo, Zaldi ko. Di ba nasa Bicol ka? Grabe, Zaldi ko, ang lala ng baha. Grabe. Anyari sa flood control natin, Zaldi ko. Ko. Yan. Fact check natin, no? Fact check natin, Zaldi ko. Kasi parang fake news yung mga nire-reveal yung digit na kunwari yan yung budget nyo sa flood control. Wala namang effect. Ha? Oh, Zaldi ko, flood control projects in Bicol. Ha? Simula nung 2022 to May 2024. Oh, Zaldeco, 2024, 14.6 million. 2023, 9.6 billion! Grabe naman yan, Zaldeco. 2022, 14.4 billion! Grabe to, Zaldeco. Ang laki ng budget na nakuha ng Bicol sa flood control. Ang tanong, anyari, Zaldeco? Lumusong na lang tayo sa baha na. Habang kayo lumulusong sa pera sa kaban ng bayan, ang mga taga Bicol lusong muna sa baha. So the other departments seem to be well prepared. We have some budgeting issues simply because na meron tayong napakarami ang dumadaan na bagyo. Patay na. Sinisi na kasi marami ang bagyong dumating. Mr. President, kaya may budgeting issue kasi Mr. President, pag walang sakuna at bagyo, namimigay kayo ng ayuda. Ha? Na ngayon na kailangan na ng ayuda, wala talaga. Mauubos talaga, no? Mai-issue talaga kayo sa budget. Kasi kung walang bagyo, mamimigay kayo ng ayuda. Pag may bagyo na, wala na. Wala na po. Kaya issue talaga sa budget kasi tayo mga Pilipino sa administrasyon ngayon, nagtataka talaga. Ang dami nagtataka. Imagine mo like nung kamakailan lang, di ba? Saang lugar yun may bagyo?
Basta somewhere sa may Luzon at ayun na bagyo. Tapos, namigay kayo ng ayuda sa Davao. Oh, bagyo sa Luzon, sa Davao kayo namigay ng ayuda. Ang galing. Ang galing-galing. Wala na But the point right now is that the storm is actually still off of our coast. It's not yet on the hasn't made landfall yet. So the worst is yet to come, I'm afraid. So let's all prepare. Let's just all prepare so that the minute that we get the signal that it's okay to go Let's in, all we'll all be able to go in. So hindi Doesn't pa mean that prepare. that signal will be the same for everyone. Of course, the airlift will go in first, and then once the public works has been able to open at least the main thoroughfares, then everything else will go in. Health will go in. Nako, the worst is yet to come daw. Grabe, hindi pa pala ready, hindi pa para prepare. Diba? Sabi ni PBBM, let's all prepare. Diyos mio, ngayon pa magpe-prepare. Bakit ngayon pa magpe-prepare? Pagbagyo na, pagbaha na. Grabe, basic yan mga lods ha, bagyo. Diba? Dapat kumbaga, ang hindi ko narinig, ano ang preparasyon na ginawa nila bago dumating ang bagyo? Wala kasi yan. Let's all prepare. Let's all prepare. The worst is yet to come. The worst is yet to come. So tapos, dapat bago yung sinasabi mong the worst is yet to come, dapat prepared. And joint force na ang mga ahensya. Ready na. Alam nyo mga lods, ipagdasal talaga natin na hindi matiming kay PBBM yung the big one. Diba? Yung sinasabi ng the big one na maglindol sa Metro Manila ng sobrang lakas. Nako. Baka tsaka pa action pag tapos na, pag andyan na, patay. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Patay Anong na. gagawin natin? Patay Anong gagawin na. natin? Oh my God. Diyos ko. VP Inday Sara. Sub muna. Wala eh. Diba? Bago dapat yung bagyo, nakaredy na ang mga rescuer, 'di ba? At kung ano yung mga dapat gawin, nakaredy na, 'di ba? Ganyan na kaya nga may ahensya eh. So anong nangyari sa mga ahensya mo, PBBM? Tulog din ba? Hindi rin ba alam anong gagawin? Na nabuang na. The NDRMC led by the DND and they are prepared to provide number one from the AFP airlift kasi may mga kalsada hindi pa madaanan and number two they are continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. So the other departments seem to be well prepared. We have some budgeting issues. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war. Patay ka. So, I hate to say this, but kung gano'n ka, huwag kang takbo ng preso. Talagang mahina ka. You do not know and then you lied. You were not honest. Isa pa yan.